tayo ngayon mga kaayos sa Caloocan. Tayo magpapalit ng cylinder head gasket ng 4V1. So, pero bago yung mga kaayos, gusto ko nga pala magpasalamat, i-shoutout si Ma'am Leymes Aspini. So ma'am, maraming salamat po sa suporta. At sa mga hindi po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At saka pag-press nyo na din po yung notification bell para mag-update kayo sa mga bago pa nating videos na gagawin. So tara mga kaayos, papakita ko sa inyo yung ating papalitan ng cylinder head gasket. Yan, so dito tayo mga kaayos ngayon sa makina 4V1. Papalit tayo nito ng gasket mga kaayos. DJ. So yan mga kaayos yung ating makina. Natanggal ko na yung upper radiator hose nya kasi papalitan natin to yung head gasket nya kasi bumubulwak na dito yung tubig mga kaayos dito. Yan 4VE1 mga kaayos. Yan yung kanyang intake mga kaayos. Yan, tatanggalin din natin yan para maalwan mamaya, buhatin. Palit tayo ng ating gasket. Tanggal natin yung injector mga kaayos para mapakalibrate natin, mapalinis. Ayan. Mga kaayos, tanggalin natin yung valve cover para matanggal na natin yung ating cylinder head bolt. Wow, siya mga kaayos. So yan, so tatanggalin natin to yung mga nya, yung una yung rocker arm nya, tapos yung head bolt nya mga kaayos. Tanggal natin yung ating rocker arm. Tapos susunod na natin dyan mga kaayos yung ating push rod. Ito. Tanggal siya mga kaayos. Ito. Push rod. Baklas na tayo ng mga head bolt mga kaayos. Kayos, tanggal na natin lahat ng tornilyo nya. Ito na siya. Tatabi muna natin ito dito. Tapos tutungkapin na natin yung head. Mga kaayos, natanggal na natin yung ating head. Ayun na siya. Ayan. Pero mga kaayos, ano po, may problema. Kasi po yung yung ating barbula tumama po sa ating piston. Yan tumama. Tama. Tukod siya mga kaayos, kaya hindi talaga titino. Alam nyo mga kaayos kung anong problema nito, kaya kung bakit siya tumukod. Hindi po cylinder head gasket o hindi cylinder head. Ang problema nito mga kaayos, baliktad ang pagkakakabit ng piston. Yan dapat ito dito to sa kabila. Kahit yung kanyang heater plug yan, tukod din yan mga kaayos tukod. So bagong overhaul daw po ito, tapos walang hatak, mausok. Yan nga po mga kaayos ang problema niya. Tukod yung barbula sa ating piston. Ayan bakat na bakat po. Ayan. So pangatlo na rin po tayong mekaniko nito mga kaayos. Ayan mga kaayos, makikita po natin na may tama yung ating piston. Tukod yung barbula sa ating piston. So mga kaayos, yung problema po niya, baliktad po yung pagkakakabit ng piston. Instead na dito nakaharap yung piston, doon po nakaharap, kaya tukod yung ating barbula kasi medyo may uka po to siya na doon tumatama yung ating barbula. So
gawa nga po ng baliktad, kaya tumukod kasi wala na po siyang uka. Nakabaliktad po mga kayos. So yun ang problema, kaya hindi po mapatino, hindi po tumitino yung andar nitong makinang ito. So bali mga kayos, sa pangatlong mekaniko na po tayo ang magbubukas po nito, ang nagbukas. So mga kayos, bali dudukutin natin to, ikutin natin yung piston at hopefully mga kayos, pag naikabit na natin ay umuwi na siya. Yan siya mga kayos, oh. Kitang kita na bakat siya talaga, oh. Yan. So kailangan natin yan, iikutin yung piston. Ito, dito natin siya ilalagay. Ito, iikutin natin siya. Yan. Lahat yan mga kayos, baliktad yung pagkakakabit ng unang gumawa, oh. Yan. So ito mga kayos, nat-pull out na natin yung ating mga piston. Ayan. No problema talaga siya mga kayos, baliktad yung pagkakakabit ng piston. So iikutin lang natin yan. Tapos mga kayos, may napansin ako, yan yung second ring at saka yung oil ring nya, oh, halos magkatapat. Yan, di po yan pwede mga kayos, oh. Tingnan po ninyo, oh, halos nagkatapat na po siya. No, dapat nyan magkakaano po yan sila, may gap. Dapat nyan mga kayos ay naka 120 degree yan bawat isa sa kanila, hindi yan ganyan. Ayan, oh, dapat naka 120 degree, 120 degree yung gap nilang tatlo mga kayos, kasi 3 grooves lang to eh. Mga kayos, nililinis muna natin yung ating cylinder head block. Yan, pati yung ating mga liner, kailangan linisin natin yan siya. Yan, kaninang dumi na yan mga kayos eh. Kailangan muna malinis natin siya bago natin isalpak ulit. Tatanggalin pa natin to. Yan, dami pa siyang dumi mga kayos. So ayan mga kayos, sinalaksak na natin yung ating piston, ha? Ito yung natira na lang yung ating number 2. So mga kayos, papakita ko sa inyo yung setting ng ating piston ring. Dapat kung tatlo siya, nasa 100 degrees siya. So ito mga kayos, yan yung ating top ring. Ito yung ating oil ring, ayan. Yan, tapos andito yung ating second ring, ayun, no. Yan, so bali dito siya mga kayos, 1, 2, 3. So hindi tulad kahapon na hilira sila dyan sa gilid, yan mausok. So yan mga kayos, sasalpak na lang natin yung isang ito, yung number 2, para matapos na natin siya mapasok yung ating mga piston. Tapos nabaliktad na natin siya mga kayos. Yan, makikita nyo yung ito kahapon, dito yan. So ngayon pinihit ko lang siya, nilinis muna natin at saka pinihit. So yan, sinasalaksak natin mga kayos, oh. Yan mga kayos, salpak na natin yung ating mga piston. Yan, oh, kikita pa rin talaga natin yung bakat nya, pero at least na piston na natin siya ng maayos. Yan, ito yung 1, 2, 3, 4. Yan, ito mga kayos, ang malalim yung naging tama nung isang barbula dito, pero buti naman mga kayos at hindi nag-crack, hindi nabasag yung ating piston. So okay lang din siya mga kayos. Yung ating naman, okay naman po yung ating liner. Ayan mga kayos, nilagyan natin yung gasket yan, tsaka yung lagyan din siya ng silak. Ayan, manipis lang na silak. Ayan. So ipapatong na natin yun yung ating cylinder head.
mag torque, no? So bali ang torque nito mga kaayos 90, kasi number 17 lang po ito yung ating head bolt. So 90 yung kanyang torque. So mga kaayos, kakabit na namin po yung valve cover, yung rocker arm, post rod, tsaka yung kanyang injector para ma-start na natin to siya mamaya mga kaayos. Papakita ko po sa inyo pag start na po natin. Ayos, tapos na natin na higpitan yung ating cylinder head, no? Nakabit na rin natin yung ating exhaust. Ngayon kinakabit na lang din po ng aking kasama yung mga fuel line sa ating injector. Ayan po. Malapit-lapit na to mga kaayos. Kakabit ko na lang dito yung upper radiator hose nya mga kaayos dito sa itaas. Tune up, no? So mga kayas, yung tune up po nito, bali yung kanyang intake at saka exhaust po ay straight 14 lang po. 14 lang po yung valve clearance niya. Tapos yung kanyang firing order naman po nito ay 1, 3, 4, 2. Yung kanyang running mate naman po ay 1, 4, 3 at saka 2. So yun po yung kanyang running mate mga kayo. So papakita ko sa inyo yung ating rocker arm. So ayan mga kaayos, tapos na natin to siya i-tune up. So mga kaayos, yung sa mga maliliit na mga makina, ito mga 4B1, 4BC2, ayan. Yung kanyang firing order po nito, ito po yung 1, 3, 4 at saka 2. So yung running mate naman po ng 1 ay 1 at saka yung 4. Tapos yung 3 naman po at saka yung 3 at saka yung 2 naman po yung sama naman po mga kaayos. So yan po yung kanyang firing order at saka yung running mate. Tapos yung kanyang valve clearance naman po nito ay straight 14 lang. 14 dito sa intake,
14 din po dito sa exhaust. So mga kayos, dapat tamang-tama lang, swabing-swabe lang yung pagkaka tune up natin para maganda. So yun mga kayos, tapos na natin siya buuhin, no? Na tune up na natin, naikabit na natin yung kanyang crankcase. So ngayon mga kaayos, binuhusan din natin siya ng langis na, salinan na ng langis at saka tubig. So gagawin na lang natin yan mga kayos, i-start natin siya. So, mga kayos, hindi muna natin siya tinakpan ng valve cover. So yan mga kayos, wala pa siyang valve cover, yan. Binuhusan natin siya ng langis dito para hindi lagatik yung andar. So mga kayos, hindi muna natin siya tinakpan, nilagyan ng valve cover para makita natin kung may lalabas na langis dito sa kanyang rocker arm yan. Kakasalin ko lang yan mga kayos, so papaandarin natin. Okay, paki-start mo. Start. Okay, start. So, yun mga kayos, mandar na. Ayan. Kita natin kung magalaw yung ating rocker arm. Tingnan natin may langis. So, ayan mga kayos, may langis na. Ayan. Okay, sige, tatakpan na natin. Pakipatay. So, ayan na mga kayos. Mandar na yung ating 4BE1. Ang tining na ng andar niya mga kayos. Ayan. Ganda na mga kayos. Pati po kasi yung injector nito mga kayos, yung nozzle tip nito, pinapapalitan ko na lang din po ng bago. Ayan. Tining niya mga kayos. Yan po, okay. Ayan. At saka yung tubig niya dito mga kayos, umiikot lang oh. Hindi na siya yung sumashower. Ayan, umiikot lang oh. May kulat na rin yan. Okay. Wala itong usok. Commander po yan. Yan boss, okay na yung ano mo, sasakyan mo. Ganda ng andar nyo, matining. Yan. Tsaka walang usok. Kasi ito mga kaayos ng ano, kanina na hindi pa natin papalitan ng head gasket at hindi pa natin nabubuksan, umaapaw to dito ang tubig. Yan. Kahit naka-minor lang siya, bumubulwak to dito ang tubig. Hindi tulad niyan mga kaayos, so yun makikita mo na umiikot lang yung tubig. Yan, gumaganyan lang siya oh. Hindi siya yung tumitilansik. Yan, normal lang yan siya mga kaayos. So kailangan yan takip. Yan. Tsaka dati kasi kapag may takip to dito, dito naman siya bumubulwak yan dito. Pero yan makikita po natin na wala, nagbabibrate lang oh. Gumagalaw lang yung tubig sa vibration na ng makina. So okay na. Yan mga kayos, tapos na tayo dito. Napalitan na natin ang gasket, napihit na natin yung kanyang piston. Tapos na-tune up na natin at higit sa lahat, napaandar na natin siya mga kayos at napakinggan at na-testing na po natin yung kanyang andar at matining at saka wala na pong usok mga kayos. Kasi mga kayos, isa rin po yung pinalitan din po yung nozzle tip ng kanyang injector para po mas tumipid at gumanda po yung buga ng diesel. So yun lang mga kayos, maraming salamat po sa mga hindi po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share at saka pag-press nyo na lang din po yung notification bell para maging updated pa po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun mga kayos, maraming salamat po ulit at saka God bless po.